Olongapo, bumandera sa Clara. Mayor Bong Gordon nakipag-usap kay Finance Secretary Cesar Purisima tungkol sa panukalang Olongapo Freeport. At SM Kabalikat sa Kabuhayan Project, inilunsad sa Sitio Tralala, Barangay Gordon Heights. Team Olongapo sa Clara, saludo ang bayan sa inyo. Pinarangalan ng city government sa pangunguna ni Mayor James Bong Gordon Jr. ang winning team ng Olongapo sa Clara Regional Sports Meet. Team Olongapo's successful Clara campaign is our top story for the week. I'm Angelo Perdon, and this is Newsnet Zambales. Bumandera ang Team Olongapo sa katatapos na Regional Sports Meet ng Clara. May report si Prashel Ruelos. Buong puso at husay na ipinakita ng mga atleta ang kanilang galing upang masungkit ang gintong medalya at upang maging tinatawa ng Region 3 sa darating na palarong pambansa sa Pangasinan ngayong summer. Kabilang ang athletics at swimming competition sa napagtagumpayan ng Team Olongapo na nag-uwi ng kabuuang 27 gold, 19 silver, 40 bronze medals sa pagtatapos ng Clara Meet. Matatandaan na sa pagbubukas pa lamang ng kompetisyon ay napanalunan na ng Olongapo ang Salute of the Athletes. Naiuwi rin ni na Jamlet Villanueva at Helena Rain Chope ang Most Valuable Player Award para sa elementary at secondary level. Sa 18 school divisions na naglaban-laban mula sa 7 probinsya sa Region 3, nasungkit ng Olongapo ang first place city category at pumangatlo naman sa provincial ranking. Samantala, puspusan muli ang gagawing paghahanda ng mga atletang Olongapeño na nagkamit ng gintong medalya sa Clara para sa paglaban nila sa palarong pambansa. Ito po si Frishel Ruelos para sa Newsnet Zambales. Patuloy na isinusulong ni Mayor Bong Gordon ang pagiging Freeport ng Olongapo. Nakipag-usap si Mayor Gordon kay Finance Secretary Cesar Purisima tungkol sa Olongapo Freeport. At nagtalaga si Secretary Purisima ng tutulong sa Olongapo para maihanda ang panukalang isasubmit kay Presidente Aquino. Purisima is one of the key economic managers of the Aquino administration. Kasama ni Mayor Gordon si SBMA Director Ann Gordon at ilang opisyal ng lungsod. Kaharap din sa pag-uusap ang Chairman Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority, Roberto Garcia. Sinabi ni Gordon na handa ang Olongapo na makipag-tie-up sa ibang munisipalidad o maaari rin namang sundan nito ang ginawa ng Gumi City sa South Korea. Ang Gumi ay isang industrial city na may 3 industrial parks na nangunguna sa produksyon ng electronics at semiconductors. Ayon sa RA 7227, ang batas na lumikha sa Subic Bay Freeport and Special Economic Zone, sakop ng meets and bounds ng Freeport ang Olongapo, ang bayan ng Subic at ilang bahagi ng Hermosa at Morong sa Bataan at San Antonio sa Zambales. Itinatakda naman ng Executive Order 675 ang pagpapalawak ng kasalukuyang coverage ng Freeport na sa ngayon ay nalilimita lamang sa fenced-in area ng dating Subic Naval Base. Samantala, ikinatuwa naman ng iba't ibang sektor sa Olongapo ang pagkaka-appoint kay Mrs. Ann Gordon bilang direktor ng SBMA. Si Director Gordon ang representative ng Olongapo sa SBMA Board. Mag-expire ang term ni Director Gordon sa August 17, 2013. Ano naman ang say ng Olongapo tungkol dito? Bilang taga-Olongapo, natutuwa po kami na nahirang si Ma'am Ann na isang board director sa SBMA. Masayang-masaya kami sa Olongapo. Pinapasalamatan din namin dahil bukal sa loob niya yung tumulong sa amin. Malaking tulong sa akin. Dahil nung naoperahan ako sa myoma, isa siya sa akin na tumulong sila mag-asawa. Maraming salamat po kay Ma'am Ann Gordon. Good luck and congratulations po. Kami ay nasiyahan dahil nagkaroon tayo ng representation sa SBMA board. Nag-attend siya ng meeting ng SBMA ay nasabi niya na napakaraming trabaho. And it just means that she will have the interest of Olongapo on hand, no? Being the wife of the mayor,
and at the same time being an Olongapeño, talagang iba rin yung nare-represent yung interest ng Olongapo sa loob ng SBMA. Ay parating nandito na handang makipagtulungan sa ikabubuti ng hindi lang ng mga negosyante but of course ng mga kapwa namin taga-Olongapo. Madam Ma'am, bigyan mo lang kami ng assignment all the time. Handa kaming tumulong. No, it's not something na masasabi mong additional work, but it's an additional function that you can do to really help Olongapo. Yun lang, good luck, Ann. Pinabulaanan naman ng Malacanang ang mga lumabas na report na may bagong appoint na SBMA administrator. Kumalat ito makaraang mag-oath-taking sa Malacanang si SBMA Chairman and Administrator Roberto Garcia. Inatasan din ni Executive Secretary Paquito Ochoa ang National Bureau of Investigation na alamin ang punot dulo ng maling balitang ito. Nagkaroon din ng press conference tungkol dito si Chairman Garcia. This press conference mainly to clarify reports that have come out in the major dailies today concerning the appointment of Mike Macapagal as Chairman and Administrator of SBMA. Bukod doon, meron mga statements na in-attribute sa mga news reports kay Mayor Gordon, kay Mr. Bong Pineda, saka kay Mr. Monching de Rosario, stating that they welcome the appointment of Mr. Mike Macapagal. This afternoon, tinawagan ako ni Mayor Gordon. Sabi niya, he never made any statement about this. Now, so I was appointed chairman. And then, yung December, appointment as administrator, meant to say that I was both chairman and administrator. And it is the way of, I think, the palace to unify the position again, which is in the law. Na whenever you talk about the position, it's chairman and administrator. Off-limits pa rin ang Mount Balimpuyo. Hindi pa maaaring bumalik ang mga dating nakatira rito at hindi pa rin pwedeng buksan sa mga namamanata tuwing Holy Week. Ayon kay Attorney Marife Castillo, head ng Senro at chairperson ng Task Force Balimpuyo, sa kabila ng isinagawang risk reduction measures, hindi pa rin ganap na ligtas ang Mount Balimpuyo. Matatanda ang 2 ang namatay at 9 ang nasaktan na magkaroon ng rockfall sa naturang lugar noong August last year. Inilika sa mga naninirahan dito. Tinistis ang higanteng bato sa taas ng bundok at naglagay din ng mga harang. 2 beses naging inspection ng Task Force Balimpuyo at nitong huli ay kasama pa ang isang eksperto mula sa Mines and Geoscience Bureau. Sa kanilang assessment, mataas pa rin ang susceptibility ng Balimpuyo sa rockfall, lalo pat may mga nakitang palatandaan na maaaring magkaroon na naman ng soil and rock movement. Ang Mount Balimpuyo talaga ay hindi na pwedeng i-occupy. Nasabi niya kung bang pwedeng puntahan ng mga tao dahil ginagawang pilgrimage site yung area, no? Ito'y pagbabawal na natin. Dahil hindi kakayanin ng area yung dagsa ng tao. Yung nga, sinasabi ko, yung 10,000 na tao na aakyat dyan during the Holy Week. Hindi na natin pwedeng payagan yun. Justice delayed is justice denied. Ang kasabihang ito ay isang malungkot na larawan ng kalagayan ng judicial system sa bansa. Marami ang nagtitiis mabilanggo na mahabang panahon dahil sa tagal ng paglilitis ng kanilang kaso. At karaniwan, nabibimbin ang kanilang kaso dahil hindi nila kayang kumuha ng abogadong tututok dito. Ito ang dahilan kung bakit inadopt ng Korte Suprema ang isang programang inaasahang makatutulong para mapabilis ang resolusyon ng mga kaso sa maraming trial courts sa bansa. Ito ang Enhanced Justice on Wheels Program o EJO. More on this from Sarah Jane de los Santos.
After 4 years ay muling pumarada ang Enhanced Justice on Wheels dito sa Olongapo upang magbigay ng bagong pag-asa sa mga inmates. Pinangunahan ni Supreme Court Administrator Midas Marquez, RTC Executive Judge Richard Paradesa, sa pakikipagtulungan ni Mayor James Bong Gordon Jr. at SBMA Director at First Lady Ann Gordon, ang opening program ng IJAW nitong ika-24 ng Pebrero 2012 sa Olongapo City Convention Center. Pagkatapos ng opening program ay kaagad na binuksan ng IJAW bus kung saan formal na sinimulan ni Justice Paradesa ang mobile court hearings at mediation. Ang mga nakabilanggo sa city at municipal jails ay iyong mga nilitis pa ang kaso. Kadalasan, dahil sa paglilitis, nagiging congested o siksikan ang municipal at city jails. Matatandaan na noong 2008 ay may 31 inmates sa Olongapo ang napalaya sa pamamagitan ng IJAW. Target ng programang ito ng Supreme Court na mas mapabilis ang proseso ng kaso, lalong-lalo na ng mahihirap ngunit deserving na inmates. Samantala, bukod sa mobile court hearings at mediation, ay simultaneous ding isinagawa ng IJAW ang Information Dissemination Seminar for Barangay Officials sa main lobby ng Convention Center. At dinalaw din Administrator Marquez ang mga inmates sa Olongapo City Jail at BJMP, kung saan nagsagawa din ng medical, legal at dental mission sa tulong ng pamahalang lungsod ng Olongapo. Ayon kay Supreme Court Administrator Midas Marquez, nasa 15,000 civil at criminal cases na ang nabawas sa court docket simula nang mag-ikot ang IJAW sa buong bansa. At inaasahan niyang madadagdagan pa ito sa pagparada sa Olongapo. Ito po si Sarah Jane Dolos Santos para sa Newsnet Zambales. It's all systems go for the celebration of Women's Month in Olongapo City. Ang buong buwan ng Marso ay pinagdiriwang sa Olongapo bilang Women's Month. In-announce ng Olongapo Women's Council sa pangunguna ni SBMA Director Ann Gordon ang nakatakdang activities para sa Women's Month. Ang opening salvo ay ang walkathon sa March 1st, 6 a.m. mula sa East Tapina Coval papuntang Rizal Triangle. Sa Rizal Triangle, magkakaroon din ng libreng gupitan, mobile birth certificate registration, buntis party and breastfeeding activity, legal clinic and consultation, free driving course for women, at ang pinakahihintay ng lahat na mini job fair. Ang lahat ng kababaihan ay inaanyayahang lumahok sa Women's Month activities. So marami pong mangyayari sa Women's Month celebration. Hinihikayat ko po ang lahat ng mga kababaihan to participate. Araw po natin at sana magdala po tayo ng empty na Tetra Pak, yung wala ng laman po, at yung empty na mga mineral water. Dahil gagamitin po yon ng isang grupo din ng kababaihan as part of their livelihood. Ang pagdating ng SM dito sa Olongapo, Zambales area ay welcome development. Hindi lang para sa consumers, lalo na sa mga mahilig mag-shopping, kundi pati na rin sa mga kababayan nating kulot. At iba pa na ang kabuhayan ay pagtatanim. Para sa kanila na ipagtulungan ng Olongapo City Government sa SM Foundation Incorporated para sa isang proyektong pangkabuhayan. For our special report, Newsnet Zambales Abby Magpayo takes us to the mountain village site of the SM Kabalikat sa Kabuhayan Project. Nagtungo ang Newsnet Zambales team sa sitio ng Tralala at Bangka-Bangka ng Barangay Gordon Heights upang saksihan ang pagbubukas ng SM Kabalikat sa Kabuhayan Project ng SM Foundation Incorporated na sinuportahan naman ng pamahalaang lungsod ng Olongapo. Kabalikat sa pagpapatupad ng proyektong ito ay ang Harvest Agribusiness Corporation at ang Department of Agriculture na tumutulong sa maliliit na magsasaka o small-scale farmers upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng tamang pagpaplano at pangangalaga ng kanilang tanim. Gayon din ang pagtuturo ng pinakabagong teknolohiya sa agrikultura. 100 small-scale farmers na naninirahan sa nasabing lugar ang nagparehistro para sa 3 buwang farming training. Karamihan sa mga kalahok ay ang mga kapatid nating Aita. Kasamang tumungo sa farming site sina Harvest Agribusiness Corporation Manager Arsenio Toto Barcelona, SM Foundation Incorporated Assistant Vice President Christy Angeles, Mayor James Bong Gordon Jr. at SBMA Director Ann Marie Gordon na nanguna sa ceremonial seeding kasama ang officials ng Barangay Gordon Heights, City Agriculture Office at ang mga kalahok sa KSK Project.
Naniniwala po ako na sa pamamagitan ng Kabalikat sa Kabuhayan Farmers Training Program, tayo pong lahat ay magkakaroon ng panibagong pamamaraan upang pagbutihin ang ating kabuhayan at alagaan ang biyaya ng kalikasan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. May bago kayong kaalaman, itago niyo yan sa inyong utak. Para pag-uwi niyo, pwede niyo siyang gamitin. At saka nakita niyo yung SM, People Helping People, pag kayo na ay matuto, kayo naman ang magturo sa kapitbahay. Ako anumang biyaya po ang tanggapin ninyo, yakapin po ninyong mabuti. Kaya dahil hindi po araw-araw may dumarating sa atin. Ako po at si Mayor Bong ay sumusuporta kasama ng Team Gordon Health sa programang ito at makakaasa po kayo sa tuloy-tuloy na tulong na ibibigay po namin sa inyo. Kaya magsama-sama po tayo. Inaasahang magiging matagumpay ang proyektong ito dahil pangangasiwaan ng mga piling agriculturists mula sa Olongapo at Karatig LGU ang 12 module ng proyekto. Sila ang magsisilbing trainers ng mga kalahok mula sa pagpaplano ng taniman hanggang sa panahon ng pag-aani. Isa ang kalabasang ito sa maraming uri ng gulay na itinanim sa proyektong ito. At siguradong malaking tulong ito sa mga kapatid nating naninirahan sa sityong ito. Ito po ang inyong lingkod, Abigail Magpayo para sa Newsnet Zambales. Now for another look at the headlines. Team Olongapo, bumandera sa Claraan. Mayor Bong Gordon na ipag-usap kay Finance Secretary Cesar Purisima tungkol sa panukalang Olongapo Freeport. At SM Kabalikat sa Kabuhayan Project inilunsad sa Sitio Tralala, Barangay Gordon Heights. For the week's top stories in and around Zambales, tune in to Newsnet Zambales every Wednesday, 10 a.m. and 12 noon, with replays Thursdays and Fridays also at 10 a.m. and 12 noon. Channel 22 po kami sa Free TV, Channel 78 sa cable sa Olongapo, and Channel 16 sa cable sa Subic Bay Freeport. Angelo Perdon po, ang inyong tagapagbalita dito sa SBC TV 22, Kaibigan TV.